Blessed evening to all of you, brothers and sisters in Christ. Narito po tayo sa online midweek ng Calasiao United Methodist Church. Bago ko po umpisahan ang simpleng mensahe na nais ihatid ng inyong worker, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo at patuloy na nagpapasakop, nagpapasailalim sa inyong gabay at patnubay. At nais din po naming maranasan araw-araw ang iyong pagpapatawad sa aming mga sala. Bagamat may mga panahon, Panginoon, na nakakaligtaan po naming tumawag sa iyo, alam namin, O Diyos, na andyan kayo, na ang inyong atensyon ay laging nasa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na basbasan niyo po kami, maging ang mga nangyayari sa kapaligiran po namin, maging sa loob at labas ng iglesia, aming pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa inyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming sama at dalangin. Amen. Ang ating teksto na pagbulay-bulayan po sa oras pong ito ay may kinalaman po sa forum nung mga nakaraang araw related to the issue of marriage. Ano po? Sa Ephesians chapter 5, beginning from verse 24 to 25, ganito po ang nakasaad, mga kapatid. Ang sabi ay, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Verse 24, kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Sa verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at salita. Pagpalain po ang pagkabasa ng banal na kasulatan na ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito. Mga kapatid, ang isa sa mga nais po nating sagutin na katanungan ay inabot sa akin at tinanong din sa akin, na ang tanong ay, ang marriage ho ba ay doctrinal o essential? Ito po ang isa sa mga natalakay po ng mga nakaraang session o kay forum sa Pangasinan Philippine Annual Conference, na ang mga lecturers po natin at other top leaders of this conference, hindi po sila naniniwala na ang marriage ay doctrinal or essential. Maaaring subject for clarification and interpretation ang mga ganitong bagay, sapagkat ito ay alarming po sa bawat isa sa atin na kapag ang sino man na clergy o worker o kaanib ng ating church na magsasabi po ng contrary to the doctrine of the United Methodist Church, it is considered a chargeable offense. Okay? So, we have no intention to file charge to anyone, but this is only for clarification and
subject for follow-up interpretation. Isa sa mga lecturer po ng ating Pangasinan Philippine Annual Conference, they are so very vocal na ang marriage ay hindi doctrinal. Ito po ang nais ko pong ihatid sa inyo in relation to our text po ngayon, mga kapatid, na matatagpuan sa Ephesians chapter 5, starting from verse 24 to 25, na malinaw po doon na ang marriage ay biblical. Ano po? How can you define doctrinal? How can you give a specific description when it comes to the word doctrine or doctrinal? In the Bible dictionary, doctrine speaks about set of beliefs. Speaks about has something to do with what we believe as a church. Has something to do with what we have our theological and biblical standpoint as a church. Naniniwala ako bilang clergy ng Pangasinan Philippine Annual Conference, ang marriage ay doctrinal in nature, biblical in nature, and of course, it is essential. Isa pong simpleng tanong na nais pong i-address sa mga tao, sa mga clergy, sa mga workers na hindi naniniwala na ang marriage ay doctrinal. Let me ask you something. The term holy, is it doctrinal and biblical or not? It is answerable by yes or no. Of course, if your answer the term or the word holy is doctrinal and biblical is yes, you are absolutely correct. The word holiness has something to do with doctrinal related. The word holiness has something to do with biblical in nature. Another follow-up questions. Do you believe that marriage is holy? How can you answer this certain question? Yes, of course. If anyone or anybody that their answer is no, you are subject for counseling, you are subject for follow-up advice, you are subject for looking for another mentor. Marriage, it should be holy. And the term holy is a doctrinal and biblical in nature. And of course, it is essential. Marriage is not limited only on the bounds of cultural. Yan po ang mga clamor ng mga iba na ang marriage po ngayon ay batay lang sa kultura. Ano ba ang pinagkakaiba ng doctrinal sa cultural? Kapag doctrinal, supposed to be nagkakaisa po tayo dyan. Kapag cultural naman, maaari po tayong magkakaiba in terms of practices, in terms of lifestyle, in terms of upbringing. Yan ang tinatawag na cultural. Like for example, ang pagmamano sa Pilipino ay kultura. Ano po? On the other country, hindi po nila pinapractice yung pagmamano. Ano po? Wala po sa kanilang kultura po iyon. Kaya
we have a different culture. Pero when it comes to marriage naman, ano ba ang standpoint po natin at personal biblical perspective po natin dyan? I do believe all of us are agree with the universal truth in the context of marriage, in the context of biblical marriage. Again, with all honesty and sincerity, I gave full respect to the decision of the General Conference. Yan po ang aking ipinaparamdam at sinasabi, inihahatid sa kanila na there is what we call worldwide regionalization. The marriage is now being regionalized. Pwede nang tanggapin ang male to male in the context of marriage. Pwede nang tanggapin ang female to female within the context of marriage. Yan po ay na-legalize na po ang marriage, mga kapatid, sa 37 na countries. Out of 195 countries, marriage is now legalized. Same-sex marriage rather. Mga kapatid, nais kong iparating sa atin na ang marriage po ay essential. Okay? Because it is a covenant, it's not a contract. No? One of the workers or clergy who are considered as proponent in the worldwide regionalization, maaring ang aking understanding ay hindi siya naniniwala na ang marriage ay essential. At nagtanong na essential for what? Okay? We are trying to give a follow-up interpretation when it comes to the word essential. The word essential has something to do with important, very important. Okay? The word essential has something to do with absolutely necessary. If you give another follow-up question, absolute necessary for what again? Very important for what? Okay. Is there something to do with salvation? Okay. You know, in the Bible, the analogy of the Bible, pinakita nito na si Kristo mismo ang nakipagtipan sa simbahan. No po? Siya ang ulo ng simbahan. At ang katawan ang tinuturing po na simbahan. Ulitin ko po mga kapatid, na nakalagay po dito sa Ephesians chapter 5, malinaw po dito, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Okay? So may analogy po dito at may figurative statement ang Biblia at ang sinabi ni Apostle Paul sa verse 23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. You know, in that passage, in that verses, in that particular verses, salvation is taking place here. So salvation, in terms of marriage relationship,
It's connected. Ano po? It is a picture of analogy that Christ Himself as the head of the church. And the church is the body of Christ. Binigyan ko po kayo ng best example ng analogy sa Biblia. The decision of the General Conference regionalizing the marriage is something very controversial. Okay? Ganito po ang malinaw na tinutumbok po ng passage na to. May nagsabi, kapag hindi ka ba mag-aasawa, ikaw ba ay hindi maliligtas? At kung mag-aasawa ka naman, maliligtas ka ba? These are invalid and improper questions. Ano po? The picture of this passage, ano po? Dalawa po ang makikita po natin. Ang prinsipyo ng lalaki sa kanyang asawa na babae, okay? Babae at lalaki lang. I am willing to die for you. That is the principle of being man, being husband. I'm willing to die for you. Okay? Willing akong mamatay para sa aking asawang babae. Okay? At ang prinsipyo naman ng babae sa asawa niyang lalaki, ano po, kinaklarify ko at ini-specify kong maigi. Ang sasabihin niya ay, I cannot live without my husband. The church represent the wife. Okay? And the husband of the church, no other than our Lord Jesus Christ. Jesus Christ Himself is the head of the church. Very clear. So, sabihin niyo po sa akin ngayon, kung ang marriage ay hindi essential, sabihin niyo sa akin ngayon, kung ang marriage ay hindi doctrinal, sabihin niyo din sa akin ngayon, kung ang marriage ay hindi biblical, na may kinalaman po sa kaligtasan. I would like to share about the nature or the important factors rather about marriage. Ano po? Marriage is essential because it is sacred. Okay? Sacred. The word sacred, dito po kinuha ang salitang sacrament. And that is clearly indicated in the Book of Resolution of the United Methodist Church. Marriage is sacred. How can you deal with that kind of theological statement? How can you say that marriage is not essential, it's not doctrinal? Are you willing to recant what you said in the lectures, in the forum? We are disseminating teachings which is contrary to the doctrine of the United Methodist Church. It's very clear. Marami po ang dapat po nating liwanagin po dito, mga kapatid. Marriage is essential because it is doctrinal. As what I said before, I prove it to you. Come to my office and let us talk about marriage is doctrinal. If your standpoint is marriage is not doctrinal, you can make a friendly sharing, friendly debate with regards to the context of marriage. Marriage
is essential because it is doctrinal. Marriage is essential because it is biblical truth in nature. Alam mo kapatid, nalilito ang mga tao. Nirarationalize lang po natin ang mga ganitong bagay dahil hindi natin alam kung ano talaga ay nasa loob. Naniniwala po ba tayo talaga na ang marriage ay intended for male and female only? In the United States of America, marriage is now being redefined. It's all about union or partnership between two person with faith. Ano po? At na-legalize na po iyan. Ang marriage sa Bible, whether you like it or not, that is a universal truth. At kapag yan ay ni-rationalize natin, ni-redefine po natin within the discretionary of our God kung ano na ang gagawin niya para sa atin. Again, mga kapatid, this is a very controversial in our church today. But all we have to do, kung ano ang nakalatag sa Biblia, kung ano ang katotohanan, ay yun po dapat ang sundan. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas dito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Magpasakop po tayo sa katotohanan. Huwag po nating gamitan ng katalinuhan, karunungan upang baluktutin ang katotohanan. Again, I would like to refresh in your mind, brothers and sisters in Christ. Mag-follow man kayo sa ganitong katotohanan, whether you believe it or not, it doesn't matter to me. Whether you like it or not, this video, it doesn't matter to me. The most important thing here, I reveal and the truth will prevail. Again, we are called as the body of Christ. The General Conference is considered as a general church. It is considered as a universal body of Christ. And our structure speaks about an analogy of a skeleton. Kung ang portion ng ating katawan, it is a cancerous, there is a disease, there is an evil, we need immediate disconnection. In John chapter 15, if you try to read the whole passage, disconnection is taking place. In the Gospel of Matthew, disconnection also is taking place. Brothers and sisters in Christ, kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala mo, you need to disconnect it. Not in literal. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala mo, you need immediate disconnection. The only way and the evidence that we believe that God is against to the same-sex marriage, we need immediate proof. And the only way that we can prove it in front of our God in His time
in His perfect will is through this connection. Brothers and sisters in Christ, don't get me wrong. I love United Methodist Church. Dito ako lumago, dito ako nahubog, dito ako nagkaroon ng lakas ng loob para mapagtagumpayan ang mga problema, at dito rin ako tinawag ng Diyos. Again, I love United Methodist Church. Panalangin po natin ang haharapin na eleksyon ng obispo, at ganun din, ipanalangin din po natin ang mga nag-birthday po sa month of November. Inaabot ko po ang panalangin sa mga kapatiran po natin at isasama natin sila sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at hindi kami nananangan sa aming karunungan. Salamat po sa ganitong impormasyon at magawain. Nawa ay pagyamanin niyo pa at maipagkaloob pa ang mga kakailanganin upang sa ganon ma-enhance ang paghahatid po ng inyong mensahe na galing sa Biblia. Dalangin ko po si Mr. Chan sa kanyang kaarawan noong November 10. I-bless mo po siya, maging ang mama niya sa buhay, maging kay Sister Marceline, Brother Akin de Vera, at ganoon din po sa araw pong ito. Pinapaabot ko din po ang panalangin kay Bishop Benjamin Gutierrez. Nawa po ay paspasan mo po siya, at naniniwala ako na isa po siya na masugid, na naglilingkod, nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Salamat din po kay Brother Randy Abalos, Pastor Randy, na nag-imbita po sa amin upang maki-join sa kanyang kaarawan ng kanyang anak na si Ruben Abalos. Biyayaan mo po siya, at nawa ang iyong pagpapala ay lalong dumaloy sa buhay po nila. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming samwa at dalangin. Amen.